Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ganap na pong bagyo ngayon ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, may ilang bagyong binabantayan sa Pacific Ocean na posibleng sumanib sa bagyong Egay kapag pumasok naman ng Philippine Area of Responsibility. At para po sa karagdagang detalye kaugnay sa bagyong Egay, narito ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, kamusta na ang bagyong ito? Yes, Connie, mga kapuso. Matapos nga po ang 7 linggo na walang bagyo sa loob ng PAR, lumakas at naging isang tropical depression na yung low pressure area na ating binabantayan at tinawag ito ng Pag-asa na Egay. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Egay sa layong 520 kilometers diyan sa may silangan ng Virac, Catanduanes at taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at mabagal itong kumikilos 5 kilometers per hour hilagang kanluran. Sa ngayon, may tsansa pa itong lumakas habang nasa karagatan ng Pilipinas o dyan sa may Philippine Sea. At bukod sa bagyong Egay, 3 bagyo pa yung binabantayan dyan sa may Pacific Ocean ayon naman sa Japan Meteorological Agency. Una, ang bagyong may international name na Chanhom na isa ng severe tropical storm ayon sa JMA. Nasa silangan naman ito sa may silangan ng Guam, dyan sa may salabas ng PAR at isa namang tropical depression din. Yung katabi nito, mas mahina kaysa dito sa severe tropical storm. At sa datos ng The Weather Company, maaaring magsanib. Makita niyo, isa na lamang po yung icon dyan. Magsanib yung severe tropical storm Chanhom at yung katabi niya na tropical depression. At magiging isa yan at posible na pumilos ito hilagang kanluran sa mga susunod na oras at posibleng lalapit sa PAR. Pero sa ngayon, mababa ang tsansa ng bagyong Chanhom na pumasok sa PAR. Pero kung magbabago yan, maaaring pumasok yan dito sa may eastern side ng ating PAR. At bukod sa mga bagyong nabanggit, isa pang low pressure area ang namataan naman dyan din sa may Pacific Ocean, bahagi naman ng Marshall Island. At isa pang tropical cyclone, Raquel naman ang pangalan, na sa may silangan naman ng Papua New Guinea, yan ay nasa may southern hemisphere naman, Connie. Naku, Mang Tani, ang dami naman yan. Normal ho ba yung ganitong karaming bagyo sabay-sabay na nabubuo sa Pacific Ocean? Unang-una, Connie, hindi ito normal. Dahil yung dami ng nakikita nating sirkulasyon na yan ay epekto na nung nararanasan nating moderate El Nino. Kapag may El Nino kasi, mas malakas yung hangin na galing sa kanluran o yung tinatawag nating westerly wind burst. Kaya kapag meron kang hangin na westerly at hangin na galing sa silangan, mas mabilis mabuo yung sirkulasyon ng mga bagyo. Kakatakot ang dami niyan, na. Ano hong epekto nito sa atin, Mang Tani? Well, unang-una, Connie, yung kahit na malayo itong nakikita nating 3 mga weather systems, yan ang magpapalakas ng ating hanging habagat. So maliban dyan sa tropical depression na si Egay at itong sunod-sunod na yan, lalakas yung ating hanging habagat. Kaya mga kapuso, ingat po dapat yung mga taga Visayas at Mindanao dahil paglakas ng hanging habagat, sila ang unang makakaranas ng mga malalakas na pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani.